bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphones ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads o kung nagla-live na ang Donmar TV. Okay? Importante yan. So, sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Video ni Attorney Vic na ayan na nga, no? Ipinakita na ang ebidensya, no? Na ang SC, no? Hinihinga na yung House of Representatives na to produce the enrolled bill. Importante po ito. Okay, panoorin natin itong sinabi ni Attorney Vic. Kasabay nyo na po yan sa EDSA, dyan sa Espanya, dyan sa lansangan. Kakompetensya nyo na po sila sa espasyo dyan sa mga modernized jeepney. Shout out sa iyo kay partido ng ating chairman, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang Partido Demokratiko ng Pilipinas o PDP. Marami pong salamat. So kahapon nga po ay ating tinalakay ang ginawang kautusan ng Korte Suprema na nagtatakda po ng April 1, 2025 sa Baguio po gaganapin yung oral argument sa isinampa nating kaso, yung petition for certiorari and prohibition laban po dito sa anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional 2025 budget. May advisory po ang Korte Suprema at marami po kasi nagtatanong sa akin, ano na raw ang nangyari doon sa tinatawag nating yung request po nating subpoena na hiningi po natin yung subpoena na subpinahan yung kopya ng enrolled bill. At bukod po doon, humihingi din tayo na subpinahan sana ng Korte Suprema yung original copy of the General Appropriations Bill. Para po sa nagtatanong, sa magaganap po na preliminary conference sa February 2028, inatasan po ng Korte Suprema, dahil tayo po ay nag-file ng motion na mag-issue ng subpoena ducis tecum, ilabas po yung enrolled bill at ilabas din yung tinatawag nating kopya ng General Appropriations Bill. Ang utos po ng Korte Suprema ay isumite by personal service not later than February 24, 2025 at 12 noon. Ang inaatasan po nila dyan ay at least umepekto na po yung trinabaho nila ni Attorney Vic. Sa reklamo nila, no? Pumunta sila sa Supreme Court. Patungkol po dito sa mga blank items na ito. At least ang Supreme Court ay gumagalaw na po, no? Hinihinga na po ang House of Representatives ng enrolled bill. Ang respondents, yung pong House of Representatives Bills and Index Service, yung Secretary General, yung Speaker of the House, at pati po siguro yung dagdag ko lang po ito, adjust ko lang ng kaunti dahil mawawala na po pala ng baterya itong ating ginagamit na hiniram na ilabas po ng mababang kapulungan yung original copy of the enrolled bill. At inuutusan din po nagpapanik na sila ngayon. Panik na kayo ngayon. Ito lang, siguraduhin nyo lang na yung enrolled bill na yan na ibibigay nyo sa SC o sa Supreme Court ay hindi yung dinoktor, di ba? Dapat yung katotohanan. Kasi kung matutuklasan na merong kabalastugan dyan, GG kayo. Malalagot talaga kayo. Lagot na naman. Sila na ilabas yung original copy of the 2025 General Appropriations Bill. Ito po yung kopya. Baka hindi ayan klaro yan Yan ang kopya.
Madadaya pa ba yan? Fake news ba ito na merong kopya si Atty. Vic? Linaw, pakita ko lang ho, dahil dito sa ating pahina, totoong impormasyon lamang, totoo at makabuluhang impormasyon po ang inyong mapupulot dito sa ating pahina. Bakit po tayo natutuwa? Kasama yung mga petitioners, kasama si Congressman Sid Ungap ng 3rd District ng Davao City at ang mga kilalang abogado na kasama kong petitioners. Natutuwa po tayo dahil marami na pong media outfit, yung traditional media ang binabanggit ko, pati po yung miyembro ng new media, ang dami na pong humingi ng kopya ng enrolled bill. Hanggang sa ngayon, hindi po sila sinasagot ng mababang kapulungan. Ayaw pong magbigay ng kopya ng Secretary General ng House of Representatives. Ayaw pong magbigay ng kopya yung tinatawag na namumuno sa House of Representatives Bills and Index Service. Ayaw po nilang magpakita ng kopya at sadyang pinahihirapan ang lahat po ng mga interesadong Pilipino na makita yung kopya nito. Bagamat last week ay... yan ang tanong, Atty. Vic. Bakit ayaw nilang ibigay yan? Diba? Nagtataka lang ako. Bakit ayaw nilang ibigay? Bakit? May tinatago ba sila? Nagtatanong tayo. Nagtatanong tayo. Doon po sa isa nating pagla-live, nabanggit ko po sa inyong lahat na sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section ng House of Representatives. Ano po ang implikasyon nun? Pag sinabi po nating archive section, yan po yung taguan ng mga original na kopya ng mahalagang dokumento. Kung blanco at walang pirma, yung kopya ng enrolled bill, diyan po sa archive section na ating pong nakita ng ating research team last week, diyan sa archive section, ibig sabihin, wala silang maipapakitang enrolled bill na hinihingi ng Korte Suprema. Naiipit na po sila. Mahalaga ito, buti na lamang nagsaliksik yung ating team, tingnan natin kung meron silang mailalabas na kopya ng enrolled bill na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas, ng Senate President, ng Speaker of the House, ng Senate Secretary, ng Secretary General ng House of Representatives. Dahil pag meron silang naipakitang dokumentong pirmado, lumalalim at dumarami ang mga krimen na nagaganap at kanilang ginagawa. Sapagkat wala akong makita roon. Hanggang ngayon, wala pong makita. From YouTube FB Eat Abroad, just a quick question. Did the House of Representatives actually respect the 10 days to file their comment non-extendable period by the Supreme Court, or they ignored it? We have yet to get a copy of whatever comment or pleading that they have filed. Should they have filed anything? Wala pa ho tayong nakikita. Wala pa ho natatanggap ang ating mga abogado ng kopya ng kanilang komento, kagaya ng pinag-uutos ng Korte Suprema. Subalit ang maganda ho roon, meron na nga hong preliminary conference na magaganap sa darating na next week, February 28. At pasalamat tayo kay Atty. Vic. Pasalamat tayo na may isang Atty. Vic Rodriguez na talagang nag-fight talaga dito na malaman natin kung ano na pong nangyari dito sa BICAM na blank items. Kasi po, tayong mga Pilipino, blind tayo dito lahat. Kung walang isang magrireklamo sa atin, wala.
patuloy ang mga buwaya sa kanilang mga kabalastugan. Kaya nga, sabi ko, magpapasalamat tayo dito kay Attorney Vic. Hindi naman siya sinusuhulan dito. Ito kusang loob ito ha. Imagine. Dahil itong si Attorney Vic, mahal na mahal niya ang taong bayan, gusto niyang malaman ang katotohanan. Kasi at the end of the day, kung hahayaan natin ito, yun pa rin, walang pagbabago ang ating bansa. Mas lalong dadami po ang mga corrupt officials ng ating gobyerno. Hindi na po sila natatakot. Sa kanila ang executive. Sa kanila na lahat. Wala nang mag-investigate sa kanila. Kung gagawa sila ng kabalastugan, wala nang kung walang gagalaw sa atin, walang gagalaw sa taong bayan, kung ano nang nangyari, sinong kawawa? Tayo. So, Attorney Vic, talagang tutulungan ka namin na maging senador ka. Kasi ikaw lang po ang isa sa mga nakilala namin na wala kang takot na binangga mo itong malalaking mga buwaya sa Kongreso. Okay? Kasi mahaba itong video ni Attorney Vic, pero to make it short, ang kabuuhan nitong ang konteksto po nitong vlog ni Attorney Vic is at least may developments na. Okay? May sinasabi na siyang dates na talagang sisimula na itong pag-investigate dito sa itong BICAM scandal na ito na blank items. Tayo, taong bayan, gusto natin malaman kung anong nangyari sa sinong pumirma, sinong nag-fill in the blanks. Di ba? Mahirap talaga, no? Kapag tayong taong bayan, wala tayo sa posisyon para sitahin itong mga powerful na nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Wala tayong kakayahan kasi ordinaryo Pilipino tayo. Di ba? Pero dahil tayo naman, mga ordinaryo Pilipino, hindi tayo ganon ka-eksperto. Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula sa mga reklamo natin. Kaya, kung walang isang Attorney Vic na tutulong sa atin, meaning to say, ang dami lang talagang mauutos sa gobyernong ito, sa mga administrasyong ito. Diba? So, ayan. Kung ako sa inyo, sa mga nanonood dito, vote straight the PDP laban. Kasi po, most of them are mga lawyers. Kung tutuusin, mga talagang graduate talaga o nakapasa talaga o naging lawyer na talaga ang mga line up po ni Presidente ni Presidente Duterte. If you will compare itong senatorial slate ni Tatay Digong at itong senatorial slate ni Bangag, ang layo po when it comes to kaalaman po sa batas o yung ating konstitusyon sa Pilipinas. Ang layo po dito. Dito sa kabila, boxer. Yung isa, actor. I mean, anong actor na ibig ko sabihin? Si Abalos ba? Si Robin Padilla may nagawa naman sa Senado. Di ba? Itong si Abalos,
Aktor. Sino pa ba? Si Soto, si Ping Lacson. Mga bulok na sa Senado. Bumabalik ngayon tapos sasabihin nyo ba, bagong Pilipinas? Nakakatawa naman kayo.